confess, amen? Yeah. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop? Sing it over the battle. Yeah, that's it. Who can stop the Lord? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Yeah. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Yeah! Every knee will bow. Some confess. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating first ever online worship service. Ayan. So, sa oras po na ito, sa online service po natin, tuloy-tuloy pa rin po yung flow ng program natin kung paano po yung ginagawa nating program sa live services natin. Ganon din po yung gagawin natin sa ating online service for today. So, before we begin, allow me to lead every one of us in our opening prayer. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makakapakinig ng iyong salita. Bagamat narariyan, Panginoon, yung challenges at yung mga limitations namin sa ngayon because of the enhanced community quarantine. Maraming salamat, Panginoon, kasi binigyan mo kami ng mga instrumento kagaya ng social media, kagaya ng internet, na para matuloy, Panginoon, ang iyong gawain sa araw po na ito. Panginoon, ikaw po ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa napakagandang umaga at sa napakagandang araw po na ito. Tunay, Panginoon, na sa kalagitnaan ng bagyo na aming nararanasan, sa kalagitnaan, Panginoon, ng sakuna na nararanasan ng aming bansa, nararanasan namin, Panginoon, at patuloy po naming nararamdaman ang presence mo, Panginoon, that you are truly in control of every situation and you are in control sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at sa oras na ito, Panginoon, as we sing songs of praise, as we sing songs of worship, and as we listen to your wonderful message, dalangin ko, Lord, na bawat isa sa amin ay ma-encourage, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay mawala, Lord, yung takot, yung kaba, at yung mga worries namin, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Instead, let your peace, your joy, your love, at the assurance, Lord God, na may pag-asa kami, Panginoon, ay dadalo yung Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. We give you the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Psalm chapter 46 at basahin po natin ang nasusulat po dito sa chapter po na ito. Sabi po dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear,
Though the earth give way, and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see the works of the Lord, the desolations he has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Last verse. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So, sinasabi po dito sa ating nabasa na sa panahon ng sakuna, kagaya po ng ating nararanasan ngayon, napakahirap ng panahon na ito, napaka worrisome, nakakakaba, napaka uncertain. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari next week, kung anong pwedeng mangyari after 2 weeks. Pagkatapos ba ng quarantine na ito, magiging maayos na bang lahat? Hindi po natin alam. Pero dito po sa binasa natin, pinaalala po niya kung gaano po kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinaalala po dito kung gaano ka sovereign ang ating Diyos, kung gaano siya katapat sa bawat isa sa atin. At ang instruction po sa atin is to be still and just know, just believe that He is God. And when we do that, nandoon po yung pagtitiwala dapat at yung pananampalataya po natin sa Kanya. Now, sa panahon po na ito, instead of worrying, instead of panicking, why don't we continually praise and worship the Lord? Para po sa panahon na ito, as we be still sa Kanyang presensya, naroon po patuloy na dumadaloy ang papuri, ang pagsamba, at ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen? So sa oras po na ito, ating pong purihin ang Panginoon. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
praises and glory belongs to you alone, God. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na karapat-dapat sa papuri, karapat-dapat sa pagsamba. You are the God over all. Sa oras na ito, Panginoon, as we continue to worship your name, God, I pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, yung magparanas sa bawat isa sa amin, Lord, na hindi kami nag-iisa. Ikaw, Panginoon, yung magparanas sa amin, Panginoon. Sa panahon na ito, Panginoon, meron kaming pag-asa sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. Grander this quaked before, moves by the sound of his voice, seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. This mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in him. The waves and wind still know his name. Let go, my soul, and trust in him. The waves and wind still know his name. The waves and wind still know his name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well.
Salamat po, Panginoon. Hindi man namin alam sa ngayon, Lord, ang hinaharap. Hindi man namin nakikita, Panginoon, kung ano ang magaganap. Isa lang ang sigurado, Lord. We have a God who is in control. We have a God who is powerful. We have a God who is faithful. We have a God who is true to His word and His promises. We have a God na lagi namin kasama. Anumang oras, anumang panahon, anuman ang pangyayari. Maraming salamat po, Panginoon. Sa panahon na ito, Lord, alam namin na lagi ka namin kasama. You even go before us, Lord, to lead us. You are behind us all the time, Lord, to support us. And you are always beside us, Lord, holding our right hand, Panginoon, to reassure us that we are never alone. And that we have hope in the midst of every situation, Panginoon, na aming kinakaharap. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa panahon na ito, Lord, gaano man kahirap, gaano man katindi, we give you the highest glory, we give you the highest honor, we give you our thanks, our praise, and our worship. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nanonood ng ating video sermon na ito. At sa hindi natin mga inaasahan ng pangyayari ay tayo ay hindi muna magkikita-kita pa sa matala sa ating iglesia, pero hindi po ito is magiging dahilan is para hindi po tayo na magsasama at magpuri sa ating sa Panginoon. At alam naman natin na ito ay is may fit na tagubilin sa atin na bilang mga Kristiyano, na tayo ay is magpuri at sumamba sa Panginoon, is magkita-kita at huwag natin hayaan na tayo ay lumibad sa ating mundo. Magkaganon man ay merong direktiba ang ating gobyerno na huwag muna tayong magkita-kita is para po sa kagalingan ng napakarami na rin mga naapektuhan nito, hindi po tayo magkatawaan. At ito yung direktiba na is quarantine or is community is quarantine, at ito'y pinalawig pa ng gobyerno natin. Ang buong isla ng Luzon ay gumaganap ngayon ng mga pagsusuri, is mga checkpoint. Inaasahan ko po na tayong mga taga Christ Believers Fellowship ay nasa ating mga tahanan at is patuloy na nananalangin. Is magkaganon man ay itong araw ng linggong na ito ay makakarinig po tayo ng pangunay na salita ng Panginoon na siya magpapalakas po sa atin. Is maraming salamat din sa mga awitan ng pagpupuri at pagsamba ni Lala at nila Carmela, na kahit na sila ay sa kanilang tahanan ay is nagawa natin ng paraan na para tayong lahat ay is makasamba. Hali na kayo at atin po na pag-usapan ang salita ng Panginoon na siyang makapagbibigay ng kalakasan sa atin. Tayo po muna manalangin sa Panginoon. Salamat po aming Diyos na banal at dakila na hindi po kayo nagkukulang sa amin. Sa mga pagpapala at mga pangangailangan na iyon po, Panginoon, na pinagkakalob sa amin na sa kabila ng mga krisis na ito, Panginoon, na ang aming gobyerno ay nagtakda ng community quarantine sa
sa makatuwid ay bawal po kami na magsiparoon na magpunta sa sa mga lugar na hindi dapat namin puntahan. Manatili lamang kami sa aming tahanan. At sa mga oras na ito, hinihiling po namin ang pag-ios niyo po sa amin na kami na iyong mga anak, mga kababayan din po namin, ay ingatan niyo rin po sila, Panginoon. At sa mga makapapakinig ng mensahe na ito na para sa linggo at pagkain at kalakasan ng mga kaluluwa namin, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan at mapakinabangan po namin ito, Ama, sapagkat ang salita lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng iyong o ng aming mga kalakasan. Salamat po, Panginoon, at patubayan po kami o ang iyong lingkod sa pangangaral po sa mga oras na ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. At siya nga po, ang nasabi ko nga po sa inyo ay ito ay online service po natin sa mga kapatiran po sa Christ Believers Fellowship na nasa ilalim po ng ating denominasyon ng Pentecostal Holiness Church dito sa Pilipinas. Gusto ko po na mabasa po natin ang unang Juan at ang mga talata ay o ang mga kabanata ay nasa 3 at magsisimula po sa mga talatang una, pangalawa hanggang patatlo. Yun lamang po yung ating pong bibigyan ng pansin na para po tayo ay makapagpabulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi po sa wikang Ingles, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." Verse 2, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have dissolved in purity themselves, just as He is pure." Pagpalain ng Panginoon ang mga susing talata na nabasa po natin. Sa umagang ito, nais ko na maunawaan natin na ang ating Diyos ay nagpapahalaga sa atin. At lalo ng ating buhay ay mahalaga sa Panginoon. Nakikita natin na sa mga panahon nito na maraming nagkakasakit. Mayroon pong kumakalat na coronavirus. Sa buong mundo, halos nangangamba ang ating gobyerno at gumagawa sila ng mga paraan. Tayong mga Kristiyano ay ganun din. Ang tanging paraan lamang natin is manalangin at sundin po natin yung mga tinakdang precautionary measure ng ating gobyerno. At isa lahat ang pananampalataya natin sa mga panahon na ito ay dapat po natin na pag-itingin. Sapagkat ang ating Diyos ay talagang nagmamahal sa atin at ang ating buhay ay mahalaga sa atin. Na ito yung ating bibigyan ng pansin at puntos ng mensahe nito ng ating buhay ay mas mahalaga po sa Panginoon. Nakikita natin na ating buhay ay marami pong mga nangyayari kagaya ngayon na tayo ay mga nasa tahanan lamang at karamihan sa ating marahil ay nababagot na o ang iba naman ay nangangamba baka sila ay wala na makain. Pagkaisipin po natin kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At nakagaya rin ng maraming tao na para bagang pinabayaan na sila ng Panginoon. Pagkatandaan natin, ang buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos. At marahil marami po tayong mga paghihirap, ang kahirapan, yung ating mga tinatawag na hardship, difficulties, o hirap natin gawin ang isang bagay.
at may mga sufferings pa tayo na nararanasan, is maring isasabihin ng nakakarami na ito yung mga dahilan na kung bakit sila ay hindi naniniwala na mas mahalaga sila sa Panginoon o ang ating Diyos ay hindi po nag-iingat sa kanila. Lahat ng yun ay hindi totoo. Kung tayo man ay may mga kahirapan, mga pagsubok, nakagaya sa mga oras na ito ay sa Pilipinas at ang buong mundo, lalo na dito sa isla ng Luzon ay nakakaranas tayo ng mga ganitong kahirapan. Hindi nangangahulugan na tayo ay napabayaan ng Diyos. Naririyan lamang ang ating Panginoon. Lalo na kung ating po natitingnan ang kasaysayan ng mga pananampalataya ng mga nauna natin o yung mga nauna nating mga nanampalataya sa Panginoon. Sila ay mga nakaranas din ng mga kahirapan. Halos sila nanganib ang kanilang mga buhay, subalit hindi sila nagduda o nangamba na ang Diyos ay hindi nagmamahal po sa kanila. Nabagamat sila ay nakaranas sa mga kasawian, subalit natutuwa po tayo na mapakinggan na hindi sila humiwalay sa Panginoon at sinaro pa rin na sa gitna ng kanilang mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, na nagtili sila naniniwala na ang buhay nila ay mahalaga sa Panginoon. Sa umagang ito is gusto po natin na maintindihan na mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga ang buhay natin at maging ang mga tao na patuloy na iniimbitahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magsisi ng mga kasalanan at manampalataya ay napakahalaga. Kaya nga po, is minabuti po natin na talakayin sa sermon na ito, sa pangangaral na ito, upang wag tayong mangamba at wag tayong mawala ng pag-asa. Kahit na huminto ng iba sa ating pagtatrabaho at ang iba naman is marahil ay nagigipit na sa mga oras na ito, o ang iba naman ay napukulang na ang kanilang mga pagkain, huwag tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, nagmamahal siya sa atin at is mahalaga tayo sa ating pong Panginoon. Nagbibigay siya sa kabila ng ating mga kasalanan, ng ating mga kakulangan at mga kahinaan. Ang Panginoong Diyos ay nagmamahal sa atin at nagbibigay ng halaga sa ating mga buhay. Kahit na tayo ay may mga sakit, may mga suffering, inaalaw niya marahil ito sa ating buhay upang makita po natin ang kapangyarihan ng Diyos, upang makita natin na ang kanyang mga pangako ay hindi po is mababaliwala at ito po ay kanya po gagawin. Nakagaya ng sinabi niya sa aklat ng Hebreo na ang mga talata ay 13 o 13 ang mga kabanata o 5. Hebrew 13 is verse 5 at sabi niya po doon, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Si Apostle Juan din ay sumulat ng mga katagang na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at ang ating buhay ay napakalaga. Nung naisulat niya ito ay siya ay mga nasa 80 years old na or hanggang sa 90 years old. Ibig sabihin is may katandaan na siya na bilang isang mananampalataya ay nakuha pa niya na ipakita sa atin ng halimbawa na ang Diyos ay nagmamahal sa kanya at is mahalaga ang kanyang buhay. Kaya nga, doon sa binasa po natin kanina ay is pagpapakita na aking pong uulitin na siya ay nag-aanyaya sa atin na intindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pinakita ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang pagtunaan sa atin. Kaya nga sabi niya po doon, see how great a love the Father has bestowed on us,
that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it does not appear as yet what we will be. Pinapakita niya po dito na hindi naman talaga ito yung ating mga tunay na kalalagyan. At sa pagpapatuloy pa niya, sabi pa niya, we know that when He appear, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purify himself just He is pure. Makita po natin dito na ang kaligtasan ay nagsisimula sa pangunawa na tayo'y hiniwalay ng Diyos mula sa mga kasalanan. At sa paghihiwalay ng Diyos sa atin ay naroon na binibigay niya ang pag-asa at hinahayaan niya na makita natin ang pag-asang ito habang dumaraan ang buhay po natin o mga panahon at oras, is mapanakitin natin na tayo ay is malinis sa harapan ng ating Panginoon. At inaasahan din natin ang ating Panginoong Jesucristo ay laging nakaantabay sa atin. Hindi niya hinayaan na ang buhay natin ay mawalan ng kabuluhan. Sapagkat ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay makabuluhan po sa ating Diyos at sa sangkatauhan. Naalala natin minsan talagang ang ating Panginoon ay is mapagmahal. Tagal na panahon na inaasahan ng sangkatauhan at kaligtasan ang pagbabalik natin muli sa Panginoon, at ito nga ay nangyari na 2,000 taon na at hanggang ngayon ay tinatamasa na. At ang kasiguraduhan ay ang banal na Espiritu Santo na siyang nagpapalakas sa atin, na nagbibigay sa atin ng mga gabay at pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon na pinagugulay-gulay araw at gabi. Na bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo ay sensitibo sa mga kasalanan na nangyayari sa kapaligiran. At naghahangad po tayo na ang mga kasalanan na ito ay hindi mamuhay muli sa atin. At bagkos sa pamamagitan ng salita at pangunawa sa salita ng Diyos at maipamuhay ito, sundin natin ito ng matapat. Ito dapat yung mga bagay na siyang nais na makita sa atin ng Panginoon upang makasiguro tayo na sa Kanya po sa pagbabalik ay may kalinisan tayo at handang-handa po tayo sa buhay na walang hanggan, na inihanda niya na para sa sangkatauhan na mananampalataya sa Kanya pagtitiwala. Dahil rin ng isang anak ng Diyos, dinidisiplina tayo ng ating mapagmahal na Panginoon. At minsan naman, pinapayagan niya ang mga pagsubok, ang mga kahirapan at iba't ibang mga klase ng mga pagsubok ay naranasan natin upang mapagtanto natin na tayo ay dapat magbalik sa Panginoon, sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi natin alam kung saan papunta ang buhay natin. At alam naman natin na sinasabi at sinasaad sa banal na kasulatan, ang buhay na wala sa Panginoon ay patungo sa kapahamakan. Naririto mga kapatid ang mga palatandaan. Ang Diyos ay nagmamahal po sa atin, nag-aalaga po sa atin at nag-iingat sa atin. Pinapakita ng mga susunod na mga talata na may halaga tayo sa Panginoon. Bagamat nakakaranas tayo ng mga hindi inaasang pangyayari kagaya ngayon, na tayo ay
naka-quarantine, is nasa mga tahanan lamang, maring sa lulukot tayo, hindi tayo makita-kita pag araw ng linggo. Ganon din po ako, sapagkat inaasahan ko na tayo ay nakikita-kita na 2 beses o 3 beses o maging 1 beses sa isang linggo upang sabay-sabay natin purihin ang Panginoon. Subalit sa hindi natin inaasahan ay ganito ang nangyayari sa atin. Hindi po nangangahulugan na hindi po tayo ismahal ng Panginoon. Marami pong isparaan kung naisip po talaga natin. Kaya yung mga kapatid po natin na nakikinig sa mga oras na ito, asahan po natin ang ginagawa po natin ay para na rin po tayong nagkakaisa sa Espiritu at nasa isang lugar na nagpupuri at sumasamba at nakikinig sa mga salita ng Panginoon na makapagkakalaga sa atin. Nais ko pong maibigay po sa inyo ang mga ebidensya o nagpapakita na talagang ang Diyos ay nagmamahal, nag-iingat at nagpapahalaga po sa atin. Na bagamat nakakaranas po tayo ng mga bagay nito, si Apostol Juan ay yung ating susing talata kanina ay nagpapakita ng mga alituntunin o yung mga kaparaanan o yung mga dahilan na bakit po tayo is narito at is nakakaranas pa rin ng pag-aruga ng ating Panginoon Diyos. At dito ipinapakita niya at i-demonstrate niya na talaga ang Diyos ay nag-aalaga po sa atin. At may mga ginawa siyang mga bagay na pagpapakita na siya ay nagpapahalaga sa atin. Unang bagay ay ang pagmamahal ng Diyos ay naigawad na niya sa atin. Ang pagmamahal ng Ama na nasa langit. Kaya ang sabi niya sa verse 1 ng 1 John chapter 3, "See how great a love the Father has bestowed on us." Pinapakita niya dito ang kanyang dakilang pagmamahal sa ating lahat. Ano ba yung dakilang pagmamahal? Ito ba ay sa salita lamang o pinakita niya ito sa loob? Mapapansin po natin napakaraming mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin upang maipakita niya yung pagmamahal sa atin. Ang una na lamang po dyan ay ang ating kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay hindi galing sa atin. Hindi galing sa mabubuting ating gawa o pagiging mabait. So, kung hindi, ipinakita ito ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, binuksan niya ang ating mga kaisipan at puso upang maintindihan natin, maunawaan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon Hesus. At ang banal na Espiritu Santo na siya nag-aalalay, nagkukumbig at nagpapakita na tayo dapat ay huwag mamumuhay sa makasalanan pamumuhay nito at magkaroon. At bagkos magkaroon tayo. Hangarin natin ang iskapatawaran ng Diyos na makakasiguro tayo na papatawarin tayo ng Panginoon. Ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon, ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoon ay isang pagpapahalaga po sa tao, sa sangkatauhan. Sapagkat kung hindi tayo mahalaga, hayaan na lamang niya tayo ay magulig sa kaparusahan. Subalit, dahil siya nagmamahal siya sa atin, kaya nga ang pinakabukang bibig ng Kristiyano ay John 3:16 na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang at sino man sumampalatay pagkakuha na walang hanggan at hindi ay mapama. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaligtasan at pagpapakita na mahalaga tayo. Ang pangalawa naman ay isa pamamagitan din ng tinatawag na paglilinis po sa atin. Pag sinabi pong paglilinis, yung para baga winawalan tayo ng sala, isinasanctify tayo. Kaya nga inutos ng ating Panginoon na
humiwalay tayo sa pamumuhay na ito mula sa mga makasalanan. Ibig sabihin is tayo ay mamuhay na hindi kagaya ng makasalanang tao. Mamuhay tayo na ayon po sa kalooban at sa mga ipinatakda ng Panginoon sa atin. Bilang kanyang mga anak ay nililinis tayo at kaya nga po binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo na para umalalay sa atin, is magkumbig sa atin, is magbigay ng gabay sa ating buhay at magbigay ng mga kaunawaan sa salita ng Panginoon, is mapalakas tayo na sundin natin ang mga utos ng Panginoon at sa pangangaral. At sa ganitong paraan, nababago ang buhay natin at nakahawig ito sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pantatlo naman na pinapakita na mahal tayo ng ating Panginoon ay hindi lang tayo ay may kaligtasan, hindi lang sa nililinis yung buhay po natin o hinihiwalay tayo sa kasalanan, kundi yung pantatlo, tayo ay binibiyayaan ng Panginoon. Yung mga provision ng Panginoon ay pagpapakita na mahalaga tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nangako sa atin na ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan na bilang mga anak. Kaya sa Pilipos, ika-4 na kabanata, ika-11 na talata, sa salitang Ingles, according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang kaligtasan ay napakasapat sa atin. Sapagkat sa kaligtasan na iyon ay nagkasama po ang pagtatalagan ng Diyos sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niya o ang mga pangangailangan natin sa araw-araw sapagkat siya ay nagmamahal sa atin at nag-aalaga sa atin. Ang lahat ng mga pangangailangan po natin nasa Panginoon lamang. At sa tamang panahon, sa pagbibigay natin sa Kanya ng tamang pagsamba at pagkalima, ang ating Panginoon naman ay hindi nagkukulang na ibinibigay niya ito sa atin. At ang pang-apat ng pagpapakita na mahal tayo ng ating Panginoon, yung dakilang pagmamahal niya sa atin ay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Una, sa kaligtasan. Ang pangalawa, sa kalinisan natin, na sanctify tayo. Ang pantatlo, sa mga provision, yung mga pangako niya para sa pangangailangan natin. Ang pang-apat ay ang banal na Espiritu Santo. Alam natin na ang kaligtasan ay para sa atin at upang makasiguro na ang kaligtasan na ito ay manatili sa atin, ay isinama niya ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay upang tayo ay manatili na malakas at maunawaan po natin at maintindihan natin na kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala tayong kapangyarihan o kulang ang ating magagawa para manatili po sa presensya ng Panginoon, sa mga inuutos ng Panginoon at pagsunod po sa mga naisin sa ating buhay upang tayo ay manatili na matatag, malinis at mapayapa na nag-iingat po sa Panginoon. So yung mga apat na ito, ang kaligtasan, ang kalinisan, ang kanyang provisyon at maging ang banal na Espiritu Santo ay pagpapakita. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos at nag-aaruga siya sa atin. Now, isang pangalawa naman, hindi lang naman niya tayo is basta mahal. Itinuring pa niya tayo na kanyang mga anak. Kaya sabi po doon sa verse 2, sa susing mga talata natin, ay now we are a children of God. Na tayong lahat ay mga anak ng Diyos.
naunawa natin lahat ang natatanging is pagmamahal ng ating mga magulang. Na ganoon din ang Diyos Ama na magulang nating lahat at tayo ang kamagulang. Pinapakita doon na kung paano ang mga magulang ay nagmamahal sa anak, ganoon din ang Diyos na nagmamahal po sa ating lahat. Pinapakita niya ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga espiritual na pagpapala, mga pangako, at higit sa lahat na hindi maaaring humiwalay ang kanyang anak o ang mga magulang sa kanyang anak, at ganoon din ang anak sa magulang. Sa ating kalalagayan, hindi po tayo iwanan ng Panginoon na bilang ating magulang na Diyos, bilang amang Diyos, at tayo mga anak, na ganoon din dapat sa atin, na tayo rin po ay hindi po aalis sa Panginoon, sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Ito'y pagpapakita na ang Panginoon ay may dakilang pagmamahal sa atin. Ang Panginoon ay itinuturing niya tayo na kanyang mga anak. Maging sa kabila ng mga kahirapan na nararanasan natin ngayon, hindi ka makalabas ng bahay, o hindi ka makapunta sa palengke kasi wala kang pera, o kung may pera ka man ay hindi mo mabili lahat sapagkat limitado lamang ang iyong mga pupuntahan. Kung ganoon man, kahit tayo mga sa bahay, tayo yung mga anak pa rin Diyos at may dakilang pagmamahal sa atin. Yung pantatlo ay sa kanyang pagparito ang Panginoong Jesucristo ang ating tinuturing na pagparito niya, ipinangako niya na tayo magiging kagaya niya. Ito ay isang pagpapakita na nag-aaruga sa atin ng Diyos, sapagkat hindi niya hinayaan na tayo is manatili na kamukha na sa liputan nito. Kung hindi, nais ng Diyos ang pagparito ng Panginoong Hesus ay maging kagaya tayo na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi nga po doon, it has not appeared as yet what we will be. Ano man ang nangyayari sa atin, isa pang kasalukuyan ay pansamantala lamang. Ang mga kondisyon ng buhay natin, may karamdaman ka man, o nahihirapan ka man, mapagsubok ka man, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Hindi ito yung talagang iskalalagay ng buhay natin. At maaring sa lipunan na ito ay ikaw yung pinakaaba, o kaya naman ikaw ay naghihirap, o kaya naman ay mga nasa sanlibutan ay nagsisiunlad, ang kanyang mga anak naman ay parang bagang hindi umunlad. Ito ay pansamantala lamang sapagkat hindi naman ito ang pinangako ng Panginoon sa atin. Kaya huwag po tayong ma-discourage sapagkat may nag-iintay po sa ating mas magandang buhay. At ang buhay na ito is kahit tayo natin ito, ipapakita pa rin ng Panginoon sa atin. Is manatili lamang tayo sa Panginoon. Huwag natin pong gayahin ang gawi o ang pamumuhay ng sanlibutan na ito. Sila ay mga busy sa pagyaman, mga busy sa pag-unlad, sa kanilang mga pangarap. Tayo mga anak ng Diyos ay may mga pangarap din naman. At ang pangarap po natin ay ayon din po sa pangarap ng Panginoon. Sapagkat ayon ng Panginoon na tayo ay mainggit sa sanlibutan na ito, sapagkat ang lahat ng bagay na narito ay maglalaho. Sapagkat yung binibigay sa atin ng Panginoon na salita na at mga pangako niya hindi maglalaho, ito yung mananatili. Pagpapakita ito na nagmamahal siya sa atin. Alam natin lahat ang kanyang mga salita at pag ating pinagbubulay-bulay at sumaunawaan at maging sa atin magiging kalakasan natin ito sa pang-araw-araw at hindi po tayo mawawala ng pag-asa at bagos tayo ay lalakas at patuloy na susunod sa ating Diyos na nakakaalam na kung ano ang pinaka
mainam sa ating buhay. Hawak lang sa Panginoon. Maniwala lang sa salita niya. At ang ating Panginoon ay hindi sinungaling. Lahat ng mga sinabi niya ay gagawin niya sa ating buhay. Pangapat, mga kapatid, ay na pag dumating ang Panginoon, Jesus, ay tayo ay magiging kagaya ng Panginoon. Na tayo ay itataas din ng Panginoon at kung tayo ay masunurin sa Panginoon at ginawa natin ang mga inuutos na ating Panginoon, pagpapakita ito na hindi mawawalan ang kabuluhan ng ating buhay at bagkus ito ay bubuhayin ng Panginoon. Kaya nga po doon sa sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, sabi nga niya po doon, but now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep. Siya yung unang binuhay ng Diyos. At kung ano yung ginawa ng Diyos sa katawan ng Panginoon Jesus, ganun din ang mangyayari po sa atin. Ito'y pagpapakita na ang Diyos ay nag-aalaga sa atin, nagmamahal sa atin. Naniniwala tayo ang buhay na darating sa piling ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay may mga pangarap sa kinabukasan, dapat kasama natin ang Panginoon. Sa ating mga pangarap ay dapat ang kalooban ng Diyos ang ating pinapangarap, hindi ang ating mga sariling mga kalooban. Sapagkat ang lahat maglalaho. Yung buhay natin hindi naglalaho. Subalit ang tanong, kung ang buhay natin hindi naglalaho, kasama ba yan ng Diyos na nakakadama ng mga pagpapala o nandoon sa kaparusahan na nakakaramdam ng parusa sa mga makasalanan? Intindihin po natin, mga kapatid, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, nag-aaruga sa atin, at ang gusto niya, ang buhay po natin, ang pangapangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay na inihanda na para sa atin. Ang panghuli at ang panlima na pagpapakita na ang Diyos ay nagmamahal at nag-aaruga sa atin, na dapat huwag tayo mangamba sapagkat mahalaga ang buhay natin sa Panginoon. Sabi niya po doon sa susing talata natin sa verse 3, and everyone who has this hope speaks on Him, purify himself just as He is pure. Pinapakita nito na ang buhay natin ay mahalaga sa Diyos sapagkat nais ng Diyos ang pinaka the best sa ating buhay. Kaya nga inuutos niya sa atin na tayo mamuhay ng malinis, banal at kaaya-aya, at ito ay sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya sa mga panahon na ito na meron po tayong mga pangyayari na hindi natin inaasahan, manatili lamang tayo sa ating tahanan, alalahanin natin na mahal tayo ng Panginoon, na ang buhay natin ay ismalaga sa Kanya, na hindi niya hayaan ito na mapahamak, at bagkos alalahanin natin ang dakilang pagmamahal niya, kaligtasan, ang mga kalinisang iginawad sa atin, ang pagbibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo, at ang mga provision, sapagkat pagpapakita ito, tayo ay kanyang mga anak, na bilang isang magulang, ay hindi niya tayo is papabayaan. Pinapakita rin po doon na ang nangyayari po sa ngayon ay ispansamantala lamang, at pagdating ng Panginoong Hesus, tayo ay magiging kagaya ng Panginoon, hindi bilang isang Diyos, kundi bilang mga anak niya, mga tao na nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, at
inaasahan din ng Diyos na tayo naman ay nagsisikay na maging malinis, isang banal na pamumuhay upang pagdating niya sa atin ay ikaya-aya na tayo ay tutunin niya na. Ngayon mga kapatid, ating Panginoon Hesus ay nararamdaman niyo ba na mahal kayo ng Panginoon at ang Panginoon ay nag-aalaga sa inyo? At ang masusing talatang ito na napagbulay-bulayan natin na aking pong uulitin muli na see how great a love the Father has bestowed on us that we would be called children of God. And such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it does not appear as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purify himself just He is pure. Nawa is tayong lahat ay napagtibay at napalakas sa salita ng Panginoon. Asahan natin ang ating buhay ay mahalaga sa Panginoon at nag-aalaga niya sa atin. Huwag tayong matakot, mangamba, magtiwala tayo at magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang Diyos ang nag-aaruga sa atin sa kabila ng mga kakulangan, pagkain, pangailangan, hindi tayo makalabas, hindi man tayo makapagparoon at parito sa ating mga pupuntahan, manatili tayo sa bahay at gamahin natin ang salita ng Panginoon na nagpapakita at nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Aming salamat po. Tayo manalangin. Salamat po, aming Amang Diyos, na nagbigay sa amin ng pagkakataon na bagamat wala po kami, Panginoon, na kakayahan sa oras na ito na magkatipon-tipon sa aming iglesia. Subalit maraming kaparaanan na naisip namin. At ito ang isa sa paraan na sa internet o sa online sermon na ito, Panginoon, ay maipaabot sa aming mga kapatiran sa Christ Believers Fellowship dito sa Cainta. Isa ay maunawaan namin na hindi po kayo nagpapabaya sa amin. Mahal niyo po kami na kahit na may mga banta sa aming kalusugan, iniingatan niyo po kami, Panginoon. At pinakita niyo po sa iyong mga salita sa banal na kasulatan paano kayo nagmahal sa amin. Kaya Panginoon, dinadalangin ko, patuloy niyo po na ingatan kami at madama namin ang pagpapala na ipinapakita at ipinararating sa atin. Ingatan mo ang bansang Pilipinas, bawat mga lugar, maging ang mga bansa na apektado ng virus na ito. Balutan mo kaming lahat ng banal na dugo ni Jesus. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga tao magsisi, lumapit sa iyo at magtiwala at magbago ng buhay. Upang sa pagdating mo o aming Diyos at Panginoong Kristo ay makatagpo kami, makaranas kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at pagpalain po kami lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kung tayo po is nakinig po sa mensahe nito, ito ay ispasamantala lamang hanggang sa mga susunod na direktiba ng ating pamahalaan at ng mga lokal na pamahalaan ay susunod po tayo sapagkat tayo ay mga Kristiyano na masunurin sa tamang mga kaparaanan. At ito naman ay para sa kalusugan natin. At inaanyayahan ko po kayo na
panoorin po natin ang video ito at manalangin tayo lagi sa ating mga tahanan at tayo ay magbasa ng Biblia at hayaan ang banal na Espiritu Santo ang magpaliwanag. Hanggang sa susunod po na ating pong pangangaral o pangangaral online habang ang ating gobyerno ay may ginagawang mga kapatahanan para tayo ay maging ligtas sa banta ng mga sakit. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you.